Hello everyone! So, today's session is part 2 nung top questions na sasagutin namin. This is part 2 of the most or top questions that aspiring virtual assistants should ask or usually ask. Yan. And pero before that pa lang, let's have an opening prayer. Okay, let's remember that we are in the presence of God, in Him the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we will always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun. So, our title for today's session ay ito na nga yun. How to be a virtual assistant, top questions aspiring VAs always ask. This is part 2. Baka mag-part 3 pa tayo. Again, we are Connie and Belle, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. If you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We go live Tuesdays, 1 p.m. Manila time, and then this week, the second week of October, recording muna tayo, but we'll experiment for the last 2 Tuesdays of the month na mag-live kami right after the worship with a short break. Ayan. And si Spell will share with us ano ba yung mga ganap. Bakit 2 beses? Ganyan. Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. So, twice a week na nagre-release kami ng video sa YouTube. Pero stay tuned kung magiging 2 live sessions ito. Kasi currently, isang live na nangyayari every Tuesday, 1 p.m. Manila time, and yung live session, live praise and worship session kasi yun mga kapatid. So kung wala kayong ginagawa na Tuesday afternoon, mag-praise and worship session tayo. Tuesdays, 1 p.m. Manila time. And then yung isa na pinag-iisipan namin kung pre-recorded or maging live na rin, para real time nyo kami nakakausap, nakakasama, natatanungan. So, yun yung ano naman, yung second na live namin, we talk more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistants. So, kung interested kayo sa mga topic na yan, pangalawang live of the day, of the week. So, stay tuned for further details. I-finalize lang namin ang mga ganap. So, pasensya kayo kung pabago-bago kami. Ganyan talaga kasi magkaiba kami ng time zone. So, kaya medyo inaayos namin para kung ano yung mas productive or mas effective. At the same time na hindi hindi convert na may silbi naman yung pag-upload namin ng video dito sa channel. Ayan, pero if you want guidance or workbook on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/vabook to know more about it. Teka, hanapin ko lang yung link. Ayan. Punta kayo dyan. But if you want, wala bang free chapter? Siyempre, meron tayo niyan. So, get your free VA chapter, free chapter na sa VA book ko by going to bit.ly/VA free chapter. So, yung sa akin, if yung parang akala nyo ang hirap-hirap intindihin ng mga bagay-bagay, si Lord yung nakakatulong mag-clear. Yun. Siya yung makakatanggal ng overwhelm natin and maglilid sa kung saan man tayo dapat pumunta. So, pray for discernment kung ito ba yung para sa inyo, ito ba yung client na para sa inyo, ito ba yung niche. Basta every question na meron kayo, nyo lang, call nyo lang si Lord and
Siya yung bahalang magbigay ng clarity na kailangan natin. So, yun. Yes. Yung sa akin naman, parang depende kung, lalo na kunyari talagang totally wala kayong alam sa online world. Kunyari, housewife kayo before, tapos hindi pa talaga kayo na-expose sa anything na online, anything na tech. So, siguro yung sa akin, kahit mag-start kayo sa basic, paano ba kasi ito, na-underestimate ko to, na hindi pala lahat ng tao familiar agad sa email, Gmail, mga ganun ba? Baka mamaya nasa Yahoo pa kayo, nasa Yahoo pa or nasa Hotmail. Uy, ang dami ko pa rin nakikita na na ganong email. So, yung mga ganun ba? So, parang kailangan maging maging familiar na kayo paano mag-organize ng emails, paano mag-check kung mamaya may mga napupunta pala kayo sa spam, sa junk, 'di ba? Paano nyo bubuksan yung mga folders to, no? Paano nyo lalagyan ng signature yung mga emails na sinesend out nyo, kasi usually yun yung first line of contact natin with mga prospective clients, especially pag ngayon pa lang tayo nagsisimula mag-connect. So, email, tapos usually yung paano yung sa mga file sharing, dapat more or less alam niyo yung basic ng Google Drive, mga Google Apps, Google Docs, kasi hindi na masyado ngayon yung i-email namin yung document, ibabalik niyo yung document, mga ganun ba? Kadalasan share na sa Drive. So, kahit dun man lang maging familiar kayo dun sa file sharing na mga platforms. So, yun lang yung naisip ko. Tapos, yung susunod na phase, yung kung ano yung sasabihin nga ni client, yung katulad ng na-mention ni Sis Cons kanina. So, yun. Yung sa akin naman, siguro sagutin ko yung isang side ng pagiging, kung paano maging VA. Kasi actually may isang video din kami dito. Hindi pala isa. Para maraming beses na rin natin na tackle kung anong difference ba ng nag-a-apply ka as a VA under an agency versus nagra-run ka ng sarili mong VA business. So, yung sinashare ni Sis Cons kanina, tama yun, na discovery call more than being called an interview. Kasi nga, as a VA business owner, inaalam natin kung ano yung kailangan ni client. Tapos, paano natin siya matutulungan, paano na provide. Pero kung nandun kayo sa part na, kunyari kayo, totally newbie kayo, so hindi pa kayo masyadong confident na mag-run ng sarili nyong business. Gusto nyong mag-start muna and mag-test kung ano ba yung ibig sabihin ng VA. And usually, ang ginagawang stepping stone ng karamihan is yung mag-apply muna sa isang agency. So, dito, applicable yon yung interviews na yon. So, parang kung nanggaling kayo sa mga office, mga corporate setting, interview yung nag-hire, yung hiring manager o kung sino mga hiring staff member yon, interview yung gagawin para sa inyo. So, paano makakapasa? Ang advice lang namin dito is damihan nyo yung interview. Kasi hindi pwede na isang interview lang, may mga nakakakuha agad ng job. First ever interview pa lang. Pero usually, typically, maraming mga rejection yung dinadaanan. So, paano makukuha yung confidence pagdating sa interview? Damihan nyo dapat yung interview. Kasi doon yung malalaman, ano yung mga usual na question. And dito pa, isa pang tip. Tanungin niyo si ChatGPT, ano yung usual na tanong ng mga VA agency. As in, makikita niya. Sobra. Oy, i-share ko to kasi ako job hunting din ako ngayon dito kasi ang lola nyo, nag-iipon ng work experience dito sa Canada. Interestingly, medyo connected dito. So sabi ko parang ano ba usually ngayon na tinatanong sa ng mga hiring Alam niyo ba, tinanong ko si ChatGPT, nag-ask talaga ako ng help. Bigyan mo ako ng top parang 10. Ito yung yung job description niya, blah blah blah. Binigay ko yung info ng job opening, kasi yung kung sino yung hiring. Tapos ano yung possible na itanong. Alam niyo, talaga sobrang totoo. Pagdating ko dun sa interview, yun, eksakto. Like, oh my gosh, parang, ibig sabihin, parang either yun talaga yung laging typical na question or nag-chat GPT yung employer.
So yun, parang isang tip yun mga kapatid. Malamang nag-ano rin siya, give me 10 questions or whatever. Kasi saktong-sakto talaga. As in, kaya sabi ko dun kay John, yung sa husband ko, parang, oh my gosh, iba na talagang, ang ano ngayon, hindi na yung isipan talaga na, di ba dati, yung mga dating sinaunang panahon, mag-ano kayo, mag-iisip kayo, ito, ano mo talaga, to brainstorm kayo, kasama nung, as in, grabe talaga. Yun yung ano ko, ano sa akin, yung eye-opener, oh my gosh, parang, nagki-critical thinking ba yung mga tao ngayon? Lahat na lang spoon-fed. Gosh. Anyway, sorry na pa segue. Pero yun mga kapatid, para makuha nyo yung confidence level, damihan nyo yung interviews, expose nyo yung sarili nyo kasi may pick up at parang after ng interview, ay sana ito yung sinabi ko, mga ganon. So next time, alam nyo na. And, mababaw lang to, pero be mindful sa background, mga kapatid. Na-share ko dati dito yung meron akong kasama na parang whistleblower, hindi siya kita. Talaga ako. Hindi ko siya makakalimutan. As in, silhouette lang siya. Dahil, ano ba to? Witness ba to? Nasa witness protection program. Hindi siya nakikita talaga buong meeting namin. So, maging mindful kayo. Paano kayo mag-appear sa camera? Ano yung nasa background nyo? May mga nakasabit ba? Mga ganun. May nakasampay. Anyway, so yun lang mga kapatid. Mahirap maging work from home applicant. Pero yun ang mga basic. So, mas madali na nga ngayon kasi may clue ka kung ano yung mga questions na itatanong di ba? Unlike before. Tapos, kaya totoo yung yung hindi na tayo magtataka na kapag ang research about the brain activity mag-iiba na Kasi nakaasa tayo sa app na compared nung kaya yung mga graduate without using chat GPT talaga magiging proud ka kasi ginamit mo yung anyway, ibang usapan yan. Ito, hindi ko alam kung magandang tanong o hindi How many clients should I begin with? Isa lang, mag-start ka lang sa isa. Para malaman mo lang. Mag-start ka sa isa, pero make sure you are being paid. Doon mo malalaman kung totoo o hindi. Tapos, kapag na-experience mo na yung una, then depende kasi sa lifestyle, sa time, ano bang ginagawa mo, then get clients as much as you could in a healthy way. Pag hindi, pag sobra-sobra, good. Congratulations, napakagandang problema nung maraming client. Ang next step dyan is to outsource. Outsource and give to others. O collaborate yan with other providers. Now, anong madadagdag mo? Yeah. Yung tip ko lang dito, basta pag kunyari, ang goal nyo is marami yung clients na nakukunin nyo, as much as possible, umiwas kayo sa hourly basis. Kasi parang ilang hours lang ba tayo meron in a day. So, hindi wise na parang kunyari, itong client na to, 8 hours a day. Tapos sumunod na client, another 8 hours a day. Just dahil, ang hirap i-sustain nun. So, doon tayo sa naka-package, naka-flexi, or ano pa ba? Basta project-based. Parang project-based. Kasi otherwise, mababurn out kayo. Maraming ang client, pero kung hours naman ang tinitrade nyo para dun sa dollars na kikitain nyo, lugi kayo. So, yun lang. May better way, mga kapatid. Hindi lang kailangan hourly tayo. May ibang option. Ayan. Next, is it better to specialize niche or be a generalist when starting out? Ikaw muna sumagot na. Siguro kung as in totally wala pa kayong idea, kasi di ba parang minsan hindi natin alam kung ano talaga yung gusto nating i-focus na skill. So, ang advice ko, i-try nyo muna kung ano-ano yung mga available out there, parang hindi kayo mag-conclude agad na social media agad ako. Although
although one at a time, maging ano muna, generalist sa kanya sa social media. Tapos pag na-realize, ay, hindi pala ito yung design ng mga webpage, landing page, ganun, until ano nyo na, ma-zero in nyo na kung ano yung pinaka nag-e-enjoy kayong gawin. Saka kayo mag-specialize yun. Yes. Walang masama maging focus. So, yun. Siguro kung isasagot ko yung specialized, pag ano na yon, halimbawa, nagsiswitch lang kayo working from home. Halimbawa, yung experience nyo is pwede namang online. Then, pwede na kayo mag-focus kung ano na yung ino-offer nyo talaga. Yun. Pero kung zero talaga, malabo naman yung may zero eh. It's knowing lang na ano yung mas okay sa inyo. Which is malalaman nyo yun kapag, yun nga, nag-generalist din siguro. Starting out talaga, minsan talagang VA, pero pag marami, kasi nga, ina-advise din namin, di ba, na mag-inventory kayo ng inyong mga skills. So, pwedeng doon pa lang, pag nilist nyo na yung mga experience nyo, makikita nyo na agad, na, oo nga, ito na lang. Kumbaga, parang, kung ano yung malapit sa puso. Baka meron na kasi. So, para hindi na, hindi ka na ulit kasi hindi rin naman madali na mag-start ka, na mag-learn ka na naman ng bago. Pwede kasing mag-start tayo kung ano na yung meron. Yun. Next, last na ata to, I think. Yung next question. So, bago yung last question for this episode, feel free to ask your questions in the comments. What are your thoughts sa mga pinagsasasabi namin? Comment lang. And don't forget to hit that subscribe or kaya yung thumbs up. Yan. So, last question na to. How do I manage my finances and taxes as a remote freelancer? Actually, hindi naman porke VA na tayo mag-iiba yung kung paano yung favorite mo yan. Favorite ko ba to? Ba't ko favorite? Taxes. Sige, ako muna. Alam, favorite na topic mo yan. Sa akin, if hindi pa final yung decision mo to make this as your business, hindi naman kailangan mag-register agad. You need to, muna, kasi once you registered your business, commitment yan. So, kailangan mo magbayad ng taxes kahit masakit sa loob. Kailangan mo mag-file, kailangan mo maging updated. Yan. So, when it comes to taxes as a remote freelancer, depende pa. Kasi kung halimbawa, naka-side hustle ka lang naman, tapos meron ka pang work, hindi mo muna siya iisipin. Pero once you transition as full-time na, ito na talaga gagawin ko. And then, that's the time that you have to register your business. And marami namang resources online for that. So, pero ang pinaka-advice ko is, make sure na updated ka sa mga BIR things, sa mga rules, mga RAs, mga kahit walang kwentang updates nila, tapos pag hindi natin agad nalaman, bigla tayong magpe-penalty. Alam mo yung may mga updates kasi sila na may hugot. May hugot talaga. Nakakainis kasi. Yung parang, kasalanan ko pa na hindi ako updated. Meron sila listahan ng email ko. Alam mo yun? I mean, sana i-update nyo man lang. Kanina nyo sila yung bagong rule. Like, for example, nagpalit lang ng ask for a receipt. Ba't kailangan mo magpalit ng karton na yun? Minsan walang sense kasi. Tapos ako pa yung magbabayad dahil hindi ko alam. Anyway, yun, sorry na, pahugot lang gusto. So yun, be updated lang. Kasi tayo na yung nagiging honest magbayad, tayo pa yung magpe-penalty, nakakaloka. Tapos when it comes to managing finances naman, hindi naman yung magbabago. Nag-switch ka lang into online business. So dapat in the first place, alam mo na yan. So let's apply yung basic abundance formula na shinare ni Brother Bo, which is 10% tithe, 20% is investment,
investment, whether, ang tawag dyan, hati nung investment na nag-iipon, or sa emergency fund, kayo nang bahala doon. And I think meron ako interview kay Ian Lontok, you can check that out. Tapos, 70% is yung expenses. So, all of us should live within the 70%. Yun yung masasabi ko. Tama na yung hugot. Next time na yun. Actually, dahil nga sa mga hugot na ganyan, parang sabi ko, dito na nga lang ako magre-register. Oo, dyan na lang. Parang ang sakit sa ulo. Anyway, ibang change topic yun mga kapatid. Ibang ibang discussion talaga yan, ang mga, challenge natin sa ating bansa. Yung sa finances naman, tama si Discons, yung 70-20-10. Parang automatic din na ginagawa ko yun. Kasi parang kasama yun sa natin, trusting and surrendering kay Lord. Diba? Yung tithes and yung parang doon natin din ma-exercise talaga yung faith muscle natin na parang sa maliit na bagay na nagagawa nating mag-trust. So what parang hindi na siya magiging mahirap kung parang palaki ng palaki yung blessing na binibigay sa atin ni Lord on a monthly basis, na nababawasan yung sakit. Kesa naman simulan pa natin yung tithes natin kung kailan high earners na tayo. So mas maganda, umpisa pa lang, mag-start na kayo mga kapatid. And hindi talaga si Lord talaga can never be outgiven. Yun lang ang aming napatunayan. Tapos pa ba? May sabihin ako sa finances Ayun, parang i-try nyo rin na i-separate talaga from your personal savings yung mga ginagastos nyo sa dun sa pag-VA nyo. Like, kunyari, meron pa yung mga subscriptions, Zoom, mga ganon. Ihiwalay nyo siya. Kailangan nyo talaga, i-note para alam nyo kung enough ba yung sinacharge ko kay client given na ito yung mga binabayaran ko every month. Kasi baka mamaya kinukuha nyo sa sarili nyong savings yung mga subscriptions nyo na ginagamit nyo dun sa work. So, yun lang yung dagdag sa pagdating sa pag-manage ng finance. Ayun. So, you are more than welcome to ask more questions. Ayan, may part 3 pa kami nito at live to sa magiging live yung last part na yan ng question, Q&A session next Tuesday. So, comment lang kayo dyan. Click that like button. And if you want naman ng physical na may susulatan, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Check nyo lang. Nasaan na naman yung link ko? So, sobrang dami ng nakasulat dito. Ayan. conniezabala.com/VA book to know more about it. And if you want a free chapter, just visit bit.ly/VA free chapter. Ayun. Closing prayer tayo. Let's remember that we're in the presence of God, the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. And of the Father, and of the Son, Holy Spirit, amen. Ayun. So, see you on Tuesday for another live session. Again, question, comment lang kayo. We wanna hear from you. Bye, everyone! God bless.